Okay, so isang magandang umaga pong muli sa atin mga kapatid. Kumusta po tayong lahat mga kapatid? Yung kay Hesus Kristo, praying and hoping po ng bawat isa po sa atin ay nasa maayos at nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, taglay po natin sa araw na ito ang kapangyarihan ng pag-ibig, ang kapayapaan at higit sa lahat ang patuloy na pagpapala ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating patuloy na pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At nawa sa araw na ito mga kapatid ay huwag natin kalilimutan na unahin natin na pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sapagkat kasabay ng pagsikat ng araw sa bagong umagang ito ay taglay din naman natin ang bagong hininga, bagong pag-asa at bagong pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At sa araw na ito mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating mga pang-araw-araw na gawain at higit sa lahat bago po tayo dumako sa ating pagsamba sa araw na ito mga kapatid, ay huwag po natin kalilimutan na unahin po natin mga kapatid ang makipag-fellowship sa ating Panginoong Diyos sapagkat sa ganitong paraan ay mas lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Sa ganitong paraan ay mas lalong lumalago ang ating pananampalataya at higit sa lahat mas lalong nadidevelop ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya mga kapatid. At ang kahalagahan po mga kapatid kapag mayroon po tayong matibay, matatag na relasyon sa ating Panginoong Diyos, ang sabi nga ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang salita, sa John 14:14, ask in my name and I will do it mga kapatid. Kaya naman mga kapatid, sa lahat po ng ating panalangin, sa lahat po ng ating hinihiling mga kapatid, hindi po tayo ang gagawa nun, kundi ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ang tunay na creator. At ang tunay na creator ay hindi po gumagawa ng mga second hand, kundi ang ginagawa ng ating tunay na creator ang ating Diyos. Walang iba kundi laging brand new mga kapatid. Kaya naman hindi nakakasawang mabuhay sa bawat araw sapagkat tinanggap natin ang bagong buhay mga kapatid na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa araw nito mga kapatid, dinideklara ko sa pangalan ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mayroong relasyon sa ating Panginoong Diyos, dinideklara ko kailanman hindi kayo pagkukulangin spiritually, physically, emotionally, mentally, and financially for the glory of God in Jesus' name. Amen, amen. Okay po, so ngayong umaga po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating Sunday morning devotion. At ang topic po natin sa umagang ito mga kapatid ay pinamagatang, tayo ay mga hinirang ng Diyos kay Kristo bilang mga tunay na worshipers sa Kanyang kapurihan. Amen? So ito po yung kailangan natin maintindihan kung magtatanong po tayo or nagtatanong po tayo, ano nga ba ang purpose ng bagong buhay ko kay Kristo? So mga kapatid, ito po ay nire-remind po tayo sa bagong umagang ito na ang purpose po o ang layunin po ng ating bagong buhay kay Kristo ay upang gamitin tayo bilang instrumento na daluyan ng pagpupuri o ng pagsamba, ng pagpapasalamat na nagmumula sa Diyos mga kapatid. Kaya isa po itong karangalan mga kapatid, no, na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na tayo pong lahat ay magamit para sa kapurihan ng Panginoon. Dati walang kwentang ating buhay, pero ngayon nagpapasalamat tayo dahil dati hindi tayo nagagamit para sa kapurihan ng Diyos, nagagamit tayo dati para sa kapurihan ng kaaway ni Satanas. Pero praise God, ngayon mga kapatid, nagpapasalamat tayo dahil pinili tayo ng Diyos, hinirang tayo ng Diyos, no, sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo upang sa ganon tayo po ay maging instrumento ng pagsamba para sa Kanyang kapurihan. Amen? Sabi nga dito mga kapatid sa talata na mababasa natin sa 1 Pedro chapter 2 verse 9, ngunit kayo ay piniling lahi, okay, maharlikang pagkapari, bansang banal, sambahayang pag-aari ng Diyos, upang inyong ihayag ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kamanghamanghang liwanag. So mga kapatid, napakapalad po natin at sa pamagitan ng talatang ito ay nire-remind po tayo bilang mga hinirang ng Diyos kay Kristo mga kapatid, na lahat po tayo mga kapatid na hinirang kay Kristo ay pinili ng Diyos mga kapatid, no, bilang Kanyang bayan mga kapatid, at nais ng Kanyang bayan o nais ng Diyos na ang Kanyang bayan ay magpapahayag mga kapatid, no, para sa Kanyang kapurihan. Kailangan isinisigaw natin, ihinahayag natin, no, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ang Kanyang kamanghamanghang mga gawa.
Mga kapatid, dati ang ating isinisigaw ay ang kamangha-mangha nating mga gawa, mga kapatid, na nagbibigay ng ating sariling kapurihan, nagbibigay ng ating sariling karangalan. Pero ngayon, mga kapatid, bilang mga pinili ng Diyos galing sa dilim at hinango tungo sa liwanag, at bilang inangkin ng Diyos na kanyang pag-aari bilang kanyang sambahayan, at hinirang niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, mga kapatid, sa araw po na ito, maalala po natin o maisip po natin na ang purpose pala ng buhay natin o ang bagong buhay natin kay Kristo ay para maging instrumento na daluyan ng kapurihan ng Diyos, mga kapatid. Kaya habang nagiging daluyan tayo ng kapurihan, ng kapangyarihan, ng pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay mararanasan po natin ang excitement, ang kagalakan sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay sama-sama na sumamba sa ating Panginoong Diyos at ihayag natin ang kanyang mga mabubuting gawa sa ating mga buhay at maging sa ating mga pamilya. Amen? So mga kapatid, ay isang napakagandang katotohanan ng salita ng Diyos ang nagpapaalaala sa atin ngayong umaga. Na hindi lamang po tayo basta-bastang tao, mga kapatid. Okay? Tayo ay mga hinirang ng Diyos kay Jesucristo, at ang dahilan po ng pagkahirang sa atin ng Diyos, mga kapatid, ay upang ang Diyos ay ating sambahin, dakilain at ipahayag sa buhay natin ang kanyang mga kabutihan. Hindi po aksidente, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano po natin. Amen? Hindi po ito bunga ng pagkakataon lamang. Ito ay tugon natin sa dakilang pagkatawag ng Diyos sa atin mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kasalanan patungo sa kabanalan, at mula sa walang saysay na buhay patungo sa buhay na puno ng layunin at pagsamba sa Diyos. Kaya bilang mga tunay na worshipers ng dakilang Diyos, dapat po ay hindi lamang po tayo sumasamba kapag mayroon po tayong problema, kapag tayo lang po ay nasa church, kapag may nararamdaman. Bagkus, mga kapatid, ang totoong worshipers ng Diyos ay magiging lifestyle po natin ito, mga kapatid. Ito ay araw-araw na pagtalima natin sa Diyos, araw-araw na pagpapasalamat, pag-ibig at pagkilala pagkilala sa Diyos, mga kapatid, sa lahat ng ating mga ginagawa. Dahil tayo ay hinirang ng Diyos, at ang kanyang buhay o ang ating buhay mismo, mga kapatid, ay dapat magpahayag ng papuri sa Kanya. So mga kapatid, yung Jesucristo, isa po itong paalala sa atin, mga kapatid, na tayo pong lahat, mga kapatid, ay pinili ng Panginoon upang sa ganon ay maging instrumento tayo na daluyan ng kanyang pagpupuri, no? At ito ay hindi lamang temporary, mga kapatid, bagkus ito po ay magiging lifestyle natin. Ito na po ang magiging buhay natin, mga kapatid, simula dito sa lupa na hahantong doon sa langit. Wala po tayong ibang gagawin, mga kapatid, no, sa tanan ng buhay natin o sa ating eternal life, mga kapatid, kundi ang sumamba at magpuri sa ating Panginoong Diyos para sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon naman po, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pagninilay-nilay, okay, sa ating mga sarili. Sabi nga dito, mga kapatid, ang ating bang pagsamba o ang ating bang pamumuhay ay patunay na tayo ay tunay na hinirang at worshiper ng Diyos? Nakikita ba sa ating mga salita, gawa at pag-iisip ang liwanag ni Jesucristo na siyang kumikilos sa atin? Nakasentro ba sa ating pagsamba ang Diyos, mga kapatid? Kaya ito po yung kailangan natin ma-evaluate, no, sa ating mga sarili sa araw-araw bilang mga worshipers ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang tanong po ba dito ay kailangan evaluate natin, mga kapatid, kung naaayon ba, no, yung ating pamumuhay bilang mga worshipers, o mga kapatid. Kaya kailangan evaluate po natin na dapat sa ating pagpupuri at pagsamba sa araw na ito, kailangan ay hindi po ang ating mga sarili ang nakasentro, kundi dapat ang nakasentro sa ating pagsamba bilang mga worshipers ng Diyos ay walang iba kundi ang Diyos.
Amen? Dapat siyang nakasentro sa ating mga buhay habang tayo ay sumasamba sa ating buhay na Diyos. Amen? Okay, so ngayon naman po mga kapatid ay dadako na po tayo sa ating panalangin. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, marami pong salamat sa pagpili po ninyo sa amin upang maging inyong bayan, inyong maging mga anak at inyong mga worshipers. Maraming salamat po aming Diyos dahil sa pamamagitan ni Jesucristo kami ay inilabas ninyo mula sa kadiliman at dinala sa iyong kamanghamanghang liwanag. Naway puspusin ninyo kami, Panginoon, o ng aming ng puso, Panginoon, na handang sumamba sa iyo sa bawat oras, sa bawat sitwasyon. Naway makita po, Panginoon, sa aming pamumuhay, ang kabanalan, ang katapatan, at ang pag-ibig na nanggagaling po sa inyong kalooban. Naway gamitin po ninyo, Ama, ang aming mga buhay upang madakila ang inyong pangalan. At sa araw na ito, Ama, ay patuloy ko pong idinadalangin sa inyo na pakaingatan po ninyo ang buhay ng aking mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig, sa mga nasa ospital, ikaw ang kagalingan, sa mga nasa kulungan, ikaw ang kalayaan, at sa mga nasa lansangan, sa kanilang mga trabaho, negosyo, pag-aaral, kayo po ang kanilang protection at patutunguhan sa kanilang mga buhay in the name of Jesus. Kaya sa araw na ito, Panginoon, ilayo mo po kami sa anumang uri ng disgrasya, kalamidad. Hallelujah, loobin mo nawa ng bawat isa sa amin ay makarating ng ligtas sa iyong bahay panambahan upang kami sama-sama na sumamba sa iyo, Panginoon. At hayaan mo na gamitin mo kaming lahat bilang instrumento na daluyan ng pagsamba para sa iyong kapurihan. At sa araw na ito, lagpas ang anumang uri ng mga plano't gawa ng kaaway, lagpas ang mga lindol, mga bagyo, karamdaman, mga virus in the name of Jesus. Pagko sa araw na ito, dinideklara ko na protektado ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong dakilang pangalan. Kaya muli sa araw na ito, hinihiling ko bilang iyong lingkod, naigawad po ninyo sa amin ang iyong makapangyarihang basbas. Patuloy nawa na sumaamin, Ama, ang kapangyarihan ng iyong dakilang pag-ibig, ang kapayapaan at higit sa lahat ang iyong pagpapala. Brothers and sisters in Christ, receiving your spirit right now in the name of Jesus. The power and authority of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is upon us right now. In Jesus' name we pray. Amen, amen. All the glory belongs to God in the name of Jesus. Kapatid, kung ikaw po ay na-bless sa mensaheng ito ng Diyos, sa umagang ito ay inaanyayahan po kita na ito po ay inyong ibahagi, i-share para po sa inyong mga mahal sa buhay, para malaman din po nila na sila din po ay pinili ng Diyos para maging instrumento na daluyan ng pagsamba para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Okay po mga kapatid, hanggang sa muli. God bless us all. Bye-bye!